Hello! Monday! Ayan, daily episode 3324, 3325, and 3326. Masyado ho tayong napatagal dahil humaliban doon sa mga kliyente ho natin. No? At maraming salamat ho, Miss Dungka, sa binigay mong parcel. Napakalaki ho ng parcel na pinadala niya para sa Piso Caravan. At naipamahagi ko na ho yun nung Sabado. Ano pa ba? Nasa Facebook ko, in-upload ko. And then, dun nga pala sa laging nagre-report, no? Kasi, pangit naman. Kung totoo kang reader, gumawa ka ng sarili mong video. Huwag yung gagamitin mo audio ko, video ko, di ba? Pangit naman yung ganun. Huwag kang manloko ng kapwa kasi darating talaga yung panahon, maluloko at mabubuko ka pa. Okay? Huwag mong lokohin yung mga tao kasi sila, seryoso sila nung lapitan ka dahil sa problema nila. Okay? So, kuha tayo dito. Freedom. Kakasabi, freedom. Pangalawa, play. And pangatlo, we have the inventor. Okay. So, ito naman talaga napakahalata. Diba? Kasi andi dito yung hinihiling natin yung kalayaan. Kasi siguro kalimitan sa mga tao, ito yung buhay na masyadong lubog sa problema, maraming bayarin sa sitwasyon natin, and then, pure naman yung intensyon natin na gusto nating magbayad ng utang. Pure din yung intensyon natin na pasalamatan yung mga tao na tumulong sa atin, nagbigay sa atin ng kalayaan, kaginhawaan. Kaso nga lang, along the way, this is the second card, which is the dolphin representing play. Sinasabi dito, may mga bagay or may mga parte ng alon sa buhay na hindi talaga natin kayang sabayan. Yung pakiramdam natin, nalulunod tayo, pakiramdam natin, lubog na lubog, di ba? Kasi may mga tao, which is the third card, inventor or raccoon, sila yung tipo ng mga tao na kapag nagkaroon ka ng halimbawa blessings, no? Yung blessing sa buhay mo ay maraming taong naiinggit, maraming taong galit, maraming taong ayaw na makita na gumaan ang buhay mo or gumanda ang takbo ng buhay mo. Gagawa sila ng paraan para wasakin ang lahat-lahat ng vibrations or ang lahat-lahat ng blessings na meron ka. So ngayon, sa buhay natin, hindi natin yan kontrolado kasi maliban sa natural way, nasisiraan ka nila, which is the chismis na ganun. Talagang yung iba kasi nag-e-exert talaga ng effort na iparitual ka, ipabarang ka, ipakulam ka, siraan ka sa social media, sa text, sa chat, etc. So, kung lagi mong ginagawa yan, tapos sinasabayan mo pa ng panluloko sa tao, never ka magkakaroon ng freedom sa buhay mo. Dahil makukulong at matatrap ka talaga ng sobra, lalong-lalo na kung yung mga tao na mga sinisiraan mo, iniinsulto mo, sila yung mga taong totoo ang hangarin sa sarili at sa kapwa nila. So, di ba sinasabi nga natin may karma. Pero hindi lahat ng karma na inaasahan ninyo ay talagang babalik doon sa tao na yon. Kasi may mga bagay na hindi alam ng iba na kayo din ang gumawa ng sarili ninyong problema. Kayo din ang gumawa ng sariling sitwasyon kung saan matatrap kayo, maiipit kayo, yung may mga ganun. So, sa buhay natin, huwag ka nang makialam in short sa buhay ng iba. Yung gawin mo lang is yung sarili mo. Kung nagkamali ka sa mga choices mo sa buhay at yung mga kasabayan mo is umunlad na at ikaw hindi pa, kagustuhan mo yan, hindi kagustuhan ng ibang tao. Kasi bawat anak, pinalaki ng magulang sa the best siguro at abot kaya nilang gawin. Pero kung ikaw naman yung tipo ng anak na matigas ang ulo, no, ayaw sumunod sa mga magulang, and then sa ginawa mong mga desisyon at sa hindi mo pagsunod sa mga magulang mo,
napunta ka sa hindi magandang sitwasyon sa kasalukuyan, huwag mong isisi sa ibang tao, huwag mong ibuhos sa ibang tao ang galit at kabiguan mo dahil sarili mong desisyon at kagagawan yan. So, para din siyang tawag nito, ito yung swerte mo sa buhay 'di ba? Yung guhit ng palad na sinasabi nila. Kung nasa guhit ng palad mo, na bago ka maging masaya, maunlad, dadaan ka sa matinding pagsubok, problema, kahirapan, totoo yun. Pero kung ikaw naman yung tipo ng tao na nagagalit ka dahil nasasapawan ka, naiinggit ka dahil yung iba may pera, yung iba nakakagala, nakakakain sa lahat-lahat at magandang sitwasyon, ibig sabihin nun, tamad ka at wala ka talagang ginagawang effort sa sarili mo. Kasi kung gusto mong kumain sa magaganda at masasarap na restaurant, di ba kailangan mo lang naman talaga magtrabaho, and then pagkatanggap mo ng unang sahod mo, lumabas ka, kumain ka, 'di ba? And then kung may bibilhin ka, kung may gusto kang gawin, trabaho ulit. Ituloy mo yung trabaho mo hanggang sa yung pera ay sapat na doon sa hinahangad mo na magkaroon ka. Huwag mong iasa sa ibang tao na ireregalo nila sa'yo. Huwag mong iasa sa ibang tao na ibibigay nila sa'yo. Huwag mong iasa sa asawa mo. Kasi hindi lahat ng asawa kayang ibigay ang gusto. Hindi lahat ng asawa walang bisyo. Hindi lahat ng asawa ganun ka-open. Kasi may mga bagay sa buhay natin na kapag nanloko ka ng kapwa, sapaw or 10 times talaga yung karma mo sa buhay. So, siguro, kung meron ka or nandyan ka sa punto ngayon na ginawa mo na ang lahat, bakit pa minamalas ka? Balikan mo ang nakaraan. Ilang tao ba ang tinanggalan mo ng kalayaan? Ilang tao ba ang pinaglaruan mo? Ilang tao bang niloko mo? Ilang tao ba pinagsinungalingan mo? Ilang tao ba ang sinira mo dahil sa maling kwento? Kasi labag lahat yan sa adhikain or kagustuhan ng may kapal. Lalong-lalo na sa universe. So, kung ikaw yung tipo ng tao na legal wife, and then sumama sa third party yung husband mo, at siniraan mo ng todo, binastos mo ng todo, ininsulto mo ng todo, 'di ba? Lalong mawawalan ng respeto sa'yo, hindi lang ang husband mo, kundi pati yung ibang tao. Kasi, dun nagkakaroon ng reflection kung sino ka talaga. So, ibig sabihin, sa mga pinagsasabi mo, pinaggagawa mo, pinagkikilos mo, tanggap mo na talunan ka, tanggap mo na wala kang magawa. Kundi yung magawa mo na lang is banatan yung kalaban mo o yung kinakainisan mo sa social media dahil sa ibang bagay hindi mo kaya. Ganon. So, wala talagang magandang maidudulot yan. At mamanahin mo habang buhay, lalo na ng mga anak mo at apo mo, ang kamalasan na ikaw din ang nagsimula. So, maawa ka sa mga anak mo at sa mga apo mo dahil yung karma, kung ilang tao talaga nagawan mo, iikot yan, gugulong talaga. Sorry for that, napahikab ako. So, proceed tayo sa special episode. Tignan natin kung ano yung may sasabi or sasabihin ni Universe tungkol sa buhay ninyo sa araw na ito, Lunes po. Magandang hapon po sa inyong lahat. At, sa ibang tao dyan siguro, next week or end of this month, meron na kayong mga pregnancy test. Maraming salamat at magandang hapon po talaga sa inyong lahat. Sobra akong masaya at na-resolve na din po yung issue ko dito sa TikTok. Thank you so much.